ng ating mahal na Pangulo nung bumisita po si President BBM sa Tokyo. At before nung visit, Ma'am Gemma, nagkaroon tayo ng consultation, di po ba, sa mga leaders po natin. Hindi lang po leaders, mga OFWs sa Osaka. At nagkaroon din po tayo ng chance na kausapin ang mga OFW sa Tokyo. And at the same time, yung ating mga employers din and recruitment agencies at iba pa pong stakeholders both in Osaka and Tokyo. At I remember, ma'am, nung nagpunta po tayo ng Japan, meron po tayong group of OFWs who are asking help from us. Kasi iba, ma'am, gusto na pong umuwi. And yung iba po, kumbaga matagal na, even during the pandemic pa yata, hindi pa po nakakauwi. So kami naman po sa DMW, Ma'am Gemma, siguro better, ma'am, no? Ang unang-una ko pong sasabihin, yung DMW po, no, we are doing our best to be facilitative. Admittedly, merong mga rules and regulations na na-issue, ma'am, before the pandemic, no? Yun po ang sinusundan natin ngayon. Nagkaroon ng pandemic, nag-iba yung mga, even Japan, ma'am, nag-iba ng immigration policy. In particular, naglalabas nung time, syempre nung pandemic, kailangan ng Japan na dumami yung kanilang workers doon, ma'am, di ba? Meron silang mga needs. So yung Japan nagsimulang mag-issue ng SSW na visa doon mismo sa mga workers na nandoon sa Japan. Pero kung marirecall natin, Ma'am Gems, before nung pandemic, ang Philippines sa Japan may agreement yan patungkol sa ating mga workers papunta sa Japan, yung ating MOC or Memorandum of Cooperation. Klaro doon na yung ideal pathway o yung pinopromote nating pathway, yung pathway papuntang Japan would be Filipinos should be recruited from the Philippines. At merong mga recruitment agencies, merong mga lehitimong organizations both from Philippine side and Japan side na accredited, no, na pwede lamang maging parte nito. Pero yun yung yun yung naging guidelines noon at nakalagay din doon that the Philippine side should issue guidelines as to yung mga eventualities na pwedeng mangyari. Kunwari, mga transfer, mga ganyan, no, ma'am? Pero nangyari nga yung pandemic, nag-iba ng polisiya yung Japan at kinailangan din nating mag-adjust, ma'am. So yung assurance lang po natin doon sa mga kababayan natin na lalong-lalo na po yung MWOs natin sa Osaka saka sa Tokyo. First and foremost, ma'am, hindi po natin sinasabing hindi sila pwedeng umuwi. That is against constitutional right, human rights, hindi po ganon, no? Nagkakataon lang, ma'am, I think yung iba nating kababayan here, no, would know this. Meron pong iba na nai-issuehan ng Certificate of Eligibility, COE. Yun po kasi, ma'am, kailangan mo umuwi ng Pilipinas kung ma-issuehan ka ng COE ng Japan. Bakit po? Kasi yun ang requirement para makuha mo sa Pilipinas, doon sa embassy nila, yung entry visa, ma'am, papuntang Japan. So, yung mismong Japan ang nagsasabi, umuwi ka ng Pilipinas at kunin mo doon yung iyong visa. So, yan, ma'am, ay kumbaga proseso ng Japan at tayo naman sa Pilipinas, since immigration policy nila yan, syempre, respetuhin natin. Meron po tayong mga kababayan na lumapit po sa MWOs natin, Ma'am Gems. Direktahin ko na po para mamaya po yung mga tanong na nagpapa-verify po ng kontrata, Ma'am Gems. Dahil sila po ay siguro natapos na sa kanilang trabaho na una at nag-transfer ng trabaho or nakahanap sila ng bagong employer, ma'am. Yung bago nilang employer na nahanap, ma'am, hindi accredited dun sa system natin sa Pilipinas. So, in other words, walang kapartner na recruitment agency at hindi pa po kumbaga hindi pa nagpapakilala sa ating MWOs, okay? Tapos po, ang ating kababayan, magpipresenta ng kontrata na hindi po, kumbaga ma'am, rektahin ko na, kulang doon sa standards na inagrihan ng parehong Pilipinas at Japan. Katulad ng ganito, ma'am,
walang repatriation clause. Ikaw mismo, Ma'am Jems, alam nyo naman, mahirap yung walang repatriation clause. Yeah. Dahil po pag may nangyaring masama doon sa ating kababayan, under our standards, our rules, no, ang ating batas, ang may obligasyon para pabalikin o magbayad nung ano ay yung employer at yung recruitment agency. So yung ating pong MWOs, they will check the contract at ibabase nila yan dun sa standards. Admittedly, ma'am, merong mga ibang mga kontrata at dahil yung employer, kumbaga, na-hire na yung tao na nandun na sa Japan, sinasabi niya, bakit ko pababayaran yung repatriation? Eh, nandito na sa Japan yung worker. So, tuloy yung education, no, drive ng ating MWOs para kausapin itong mga employers na to. Pero, again, hindi natin, ano, no, hindi natin, we will facilitate. To cut a long story short, it's very difficult, ma'am, but we will facilitate kung kakailanganing bumalik ng ating mga kababayan. However, sana rin po tulungan tayo ng mga kababayan natin. I-explain din natin sa mga employers natin kung ano yung standard ng Pilipino. Iba po ang standard ng Pilipino sa standard ng Vietnam. Iba po ang standard. Huwag niyo na pong ikumpara. Gold standard ang Pilipinas. Actually, this year, celebrating tayo, ma'am. 50th year na po natin minamanage yung Overseas Employment Program. Tayo po ang ginagaya ng ibang bansa. So wag niyo po sabihin bakit yung Vietnam mas maluwag. Sila ho mas maluwag. Ang Pilipinas po, ang Filipino workers, not just in Japan, but all over the world, protektado po yan ng 50 years na nating napag-aralan ng mga terms and conditions na kailangan sundin. However, ma'am, ngayon po kasi ongoing din ang mga changes sa Japan at tayo naman po patuloy through our MWOs na nakikipag-usap doon sa Ministry of Justice, doon po sa ating mga counterparts sa Japan. Itong mga I would say hindi pa or naiba yung alignment, ma'am, kakailanganin namin mag-usap para magkakaroon naman po talaga ng bagong memorandum of cooperation dahil may bago pong sistema ang Japan. But ang assurance na mabibigay po ng DMW is hindi po kami magiging kumbaga, we will not restrict your right to go back to the Philippines. Absolutely, hindi po namin yan gagawin. We will be protective but not restrictive. Ibig sabihin, paglalaban namin yung inyong mga karapatan, kung kakailanganing kausapin yung mga employers nyo po, na mga labor attachés namin, gagawin namin po yan. Pero po, sana po maintindihan ninyo where we're coming from. Mahirap pong magpa-approve basta-basta ng kontrata na kitang-kita namin lugi kayo. So, but still, Ma'am Gemma, our labats, no, they have been very facilitative. Okay, sige, isisin nila, ino-note nila, ibibigay nila yung OEC, but magkaintindihan po tayo ngayon, napakahirap po kung hindi tayo align dito. We are trying, no, to make sure that the terms and conditions na matagal nang pinag-agrihan ng Japan at ng Pilipinas as regards to your employment. Okay, we are not asking for the moon. We are asking kung ano ang karapatan ng mga workers din doon sa Middle East. Ganun din, may mga repatriation clause na meron din sa inyo. Kasi you'll never know, Ma'am Jems. Araw-araw po tayo nakakatanggap ng tawag. Ikaw rin, Ma'am Gemma, ng tulong, umuwi, may sakit, ganito. Kaya yung mga clauses po yan na matagal na po nating pinaglaban, that is what we are trying to incorporate. So yun muna, ma'am, and I think we'll hear po, later po our labats will also be able to share kung ano po yung mga experiences nila. Thank you, Yusek PY.